Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ver Tangog ng ICOC East Pasig. At isa pong karangalan para sa akin na maimbitahan upang magbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa sa umagang ito. Bago tayo magsimula, tayo muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, pinupurit, dinadakila ka namin sa umagang ito. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang pag-aralan muli ang iyong mga salita. Gabayan mo po kami sa pamamagitan yung banal na Espiritu upang matutunan namin at maunawaan namin ang iyong mga salita at maisabuhay namin ito sa araw-araw naming buhay habang naglalakbay kami patungo sa inyo. Tulungan mo po kami na maging kalugod-lugod ang aming serbisyo sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob mo sa amin at ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo ay nabubuhay sa isang mundo na patuloy na hinihila tayo sa iba't ibang direksyon sa bawat sulok ng ating buhay, sa social media, sa ating mga relasyon o sa ating kapaligiran. Tayo ay pinapalibutan ng mga pagpapahalaga, mga ideya at mga pag-uugali na kadalasang taliwas sa buhay na tinatawag ni Kristo para sa atin. Ngunit bilang mga Kristiyano, tayo ay iniimbitahan sa isang makapangyarihang paglalakbay mula sa pagsunod sa mundo tungo sa pagbabago. At ang pagbabagong ito ay nangyayari sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isipan. Sa umagang ito ay tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng lumayo mula sa pagsunod sa mundo patungo sa pagbabagong loob kay Kristo. At paano ang pagbabago ng ating isipan ang susi sa pagkilala at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pamagat ng maisikong lesson sa umagang ito ay pagbabago ng isipan kay Kristo. Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Roma Kabanata 12 sa bersikulo 2 na nagsasabing, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos." Ang Roma Kabanata 12 ay bahagi ng isang sulat na isinulat ni Apostol Pablo para sa pamayan ng Kristiyano sa Roma noong AD 57 sa panahon ng paghahari ni Emperador Nero ng Roma. Upang maunawaan ang kasaysayan ng kabanatang ito, kinakailangan ang pagtingin sa parehong konteksto ng buhay ni Pablo at sa kalagayan ng mga unang simbahan sa Roma. Ang mga turo ni Pablo sa Roma sa Kabanata 12 ay nagbibigay ng gabay kung paano mamuhay bilang Kristiyano sa ganitong hamon ng kapaligiran. Hinimok niya ang hindi pakikiayon sa mga pagpapahalaga ng mundo, pagmamahal sa mga kaaway at paglilingkod sa kapwa. Ito ang mga katangian na nagpapatingkad sa mga Kristiyano mula sa kanilang nakapaligid na kultura. Ang lahat ng punto na ibahagi ko sa umagang ito ay kukunin ko mula sa bersikulo na ating binasa. Ang unang punto na nais kong ibahagi ay huwag makiayon. Nagsimula si Pablo sa Roma Kabanata 12 sa bersikulo 2 sa isang makapangyarihang utos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa mga isinulat ni Pablo, ang mundo ay kumakatawan sa kasalukuyang panahon.
puno ng mga pagpapahalaga at sistemang kadalasang laban sa prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kabilang dito ang pagiging pagkamakasarili, materialismo at kayabangan. Ang pakikiayon sa mundo ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kanyang kaisipan, mga saloobin at pag-uugali. Ang utos ni Pablo ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa masasamang kilos. Ito ay ang pagtanggi sa paghuhubog ng ating kaisipan ayon sa takbo ng mundo. Binabalaan tayo na huwag nating tanggapin ang mga kaisipan na inuuna ang mga kagustuhan ng tao kaysa nais ng Diyos para sa ating buhay. Ang pangunahing usapin dito ay hindi lamang ang mga kilos, kundi ang puso at isipan na nagtutulak na gawin natin ang mga bagay na ito. Isipin natin ang isang puno na nakatanim sa isang kontaminadong ilog. Sinisip-sip ng punong ito ang lahat ng mga bagay na dumadaloy sa ilog na ito. Paglipas ng panahon, ang puno ay manghihina, magkakasakit, malanta ang mga bunga at sa katagalan ay mamamatay ito. Ang pakikiayon sa mundo ay parang pag-inom mula sa kontaminadong ilog na ito. Ang ating mga kaisipan, kilos at paniniwala ay hinuhubog ng ating kapaligiran. Ngunit tinatawag tayo ni Pablo na itanim ang ating sarili sa puno ng buhay. Ayon sa Awit Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3 na nagsasabing, "Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasihan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay." Ito ang nais ni Pablo para sa atin, kung saan tayo dapat kukuha ng sustansya, hindi mula sa mga pagpapahalaga sa mundong ito, kundi mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Para tayo mamunga at lumago, kailangan nating itanim ang ating mga ugat sa isang bagay na dalisay, nagbibigay buhay at walang hanggan. Ikalawang punto na nais kong ibahagi sa umagang ito ay ang pagbabago ng isipan. Hindi lamang sinabi ni Pablo na huwag tayong makiayon sa mundo. Nag-aalok siya ng isang positibong alternatibo. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang salitang magbago sa orihinal na Griego ay metamorphose, kung saan nagmula ang salitang metamorphosis. Kung paanong ang isang uod ay nagiging isang paru-paro, ang ating pagbabago kay Kristo ay isang ganap na pagbabago sa anyo at layunin. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang panlabas o mababaw. Ito ay malalim at pangmatagalan. Paano nga ba nangyayari ang pagbabago? Ayon kay Pablo, ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan. Ang ating mga isipan ang lugar kung saan nagaganap ang laban. Ang ating mga kaisipan ang humuhubog sa ating mga kilos, desisyon at sa huli ang ating buhay. Kung ang ating isipan ay puno ng pagpapahalaga ng mundo, mamumuhay tayo ayon dito. Ngunit kung ang ating isipan ay binabago ng katotohanan ng salita ng Diyos, tayo ay magmumukhang katulad ni Kristo.
may nabasa akong isang article mula sa internet tungkol sa kaibahan ng isang thermometer sa isang thermostat. Napag-alaman ko sa binasa ko na ang isang thermometer ay nakikiayon sa temperatura sa paligid nito. Inaayon nito ang sarili sa nangyayari sa kapaligiran. Samantalang ang thermostat ay nagbabago ng temperatura. Ito ang nagsiset ng pamantayan at inaayos ang kapaligiran sa paligid nito. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging isang thermostat, hindi mga thermometer. Hindi tayo dapat basta-bastang nakikiayon sa kultura sa paligid natin, kundi itinatakda ang isang bagong pamantayan sa pamamagitan ng ating pagbabago kay Kristo. At nagsisimula ito sa ating isipan. Paano ba natin baguhin ang ating isipan? Una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pangunahing kasangkapan sa pagbabago ng ating isipan. Ayon nga sa 2 Timoteo, Kabanata 3, sa versikulo 16 hanggang 17, na nagsasabing, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Hinuhubog ng salita ng Diyos ang ating pagkaunawa sa katotohanan. Ipinapakita sa atin kung sino ang Diyos, kung sino tayo, at kung paano tayo tinawag na mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa panalangin, hinahayaan natin ang banal na Espiritu na siyasatin ang ating mga puso at iayon ang ating mga kaisipan sa katotohanan ng Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng ating kapwa Kristiyano. Ang ating pagbabago ay naiimpluwensyahan ng mga tao na nasa paligid natin. Ayon nga sa sinasabi ng Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 17, na nagsasabing, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Kailangan natin ng iba upang matulungan tayong makita kung saan tayo nakikiayon sa mundo at kung saan tayo dapat magbago. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang bawat isa. Hindi natin dapat walain ang ating fellowship. Hindi natin wawalain ang ating discipling time, ang ating pagkikipag-usap sa ating mga faith partner. Dahil ito ang mga tao na makakatulong sa atin paano natin unti-unting baguhin ang ating pag-iisip ayon sa nais ng Diyos para sa ating buhay. At ang pangatlong punto na nais kong ibahagi sa umagang ito ay pamumuhay sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos sa utos na magbago, nagbigay si Pablo ng pangako. Sa gayon ay masusuri ninyo at malalaman kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ay resulta ng pagbabago ng ating isipan. Habang mas inaayon natin ang ating mga kaisipan sa katotohanan ng Diyos, mas nauunawaan natin kung ano ang tunay na tama at kalugod-lugod sa Kanya. Hindi lang ito tungkol sa mga malalaking desisyon sa buhay natin, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na mga kilos sa loobin
at pagpili na sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Inilarawan ni Pablo ang kalooban ng Diyos bilang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Kapag ang ating mga isipan ay nahuhubog ng katotohanan, makikita natin ng kalooban ng Diyos ay hindi pabigat o mapagpahirap, kundi nagbibigay buhay at nagbibigay kasiyahan. Isipin natin ang isang magpapalayok na naghuhubog ng isang luwad. Kapag ang luwad ay malambot at madaling hubugin, maihuhulma ito ng magpapalayok sa isang maganda at kapaki-pakinabang na sisidlan. Ngunit kapag ang luwad ay matigas na at hindi na kayang hubugin, ito ay wala ng gamit. Ganon din sa atin bilang mga Kristiyano, na kapag binago ang ating mga isipan, nagiging handa tayo na hubugin ng Diyos upang maisakatuparan ang kanyang ganap na kalooban. Ano ba ang ibig sabihin ng pamumuhay sa kalooban ng Diyos? Ito ay nangangahulugan na araw-araw nating kailangang isuko ang ating mga hangarin, plano at kaisipan sa Diyos, na magtitiwala tayo sa kanyang kalooban na mas mabuti kaysa sa atin. Habang binabago ang ating mga isipan, mas malinaw na ating mararamdaman ang pangunguna ng banal na Espiritu, na dapat tayong sumunod sa kanyang tinig sa maliliit at malalaking desisyon ng ating buhay. Sa ating trabaho, sa ating relasyon o paglilingkod, laging dapat nating hanapin ang paraan upang maparangalan ang Diyos at maipakita ang kanyang mga katangian. Sa pagtatapos mga kapatid, ang Roma Kapitulo 12, versikulo 2, ipinapakita sa atin ni Pablo ang isang pagpipilian. Susunod ba tayo sa takbo ng mundong ito o magbabago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan? Ang pagbabago ay hindi isang beses lamang nagaganap, kundi isang tuloy-tuloy na proseso ng pagbabago. Nagsisimula ito kapag hinayaan natin ang salita ng Diyos na humubog sa ating mga isipan at buhay. At ito'y humahantong sa isang buhay na sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Isang kaloobang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Tayo'y magpasya na magpasakop sa paglalakbay ng pagbabago. Tanggihan natin ang hindi mapagkatiwalaang mga pangako ng mundong ito at yakapin ang ganap na buhay na dumarating kapag binago ang ating isipan kay Kristo. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be all the glory.